Dumayo nga pala kami ni Buyok sa kabilang barangay panonood ng Flores mga maret. Grabe, sobrang gaganda nga ng mga kasali. Tapos ay namasura nga rin pala kami ni Buyok kaninang umaga dahil wala na nga ho kaming maibili ng ulam nyo. Skaday! Pumalaot nga pala kaming dalawa ni Buyok kaninang umaga dahil magpupulot nga ho kami ng mga boteng walang laman. Wala na kasi kaming pambili ng ulam mga mare, kaya naman itatakal nga namin ito. Charis! Hindi, biro lang po mga mare. Ito nga po ay gagawin naming palantaw ng aming cage. Kung natatandaan nyo nga mga mare, yung nakaraang vlog namin, nilamnan na nga ho namin ng mga similya yung aming cage. Kaya naman ngayon naman, lalagyan naman na ho namin ng palantaw. Tinanong ko nga ho si Buyo kung bakit kailangan lagyan ng palantaw yung aming cage mga mare, para mas madali nga daw hong lumaki yung mga similya at mas malawak nga ho yung kanilang galawan. Mamumulot nga sana kami ni Buyok ng mga boteng walang laman, pero mabuti na lang talaga at naalala ko nga na may ipon nga pala kami doon sa may kubo. Yan na nga po lahat ang napulot at naipon naming dalawa ni Buyok nung kasalukuyan na ginagawa nga po namin yung silungan ng mga aso. O di ba mga mare, sabi ko na sa inyo ay mapapakinabangan namin ito. Siya nga pala mga mare, dito nga pala namin nakita yung asong pilay at hindi po talaga namin inaasahan na makikita namin siya dito. Pagdoon nga ho ng bangka namin kanina dito sa dulo ng pulo ay nilibot nga ho namin ito, kaso nga lang wala po talaga kaming nakita na asong kulay puti na pilay. Medyo tinanghali na rin po kasi kami ng pagpalaot mga mare. Sabi nga ho ng aking Buyok ay baka nagtatago na nga daw ho iyon doon sa kanlong. Kapag po kasi mainit na nga ho ang panahon na hindi na nga ho gumagala ang mga aso dahil nagtatago na nga ho sila sa mga ilalim ng mga puno at mga batuhan. Pagkatapos naman ho naming lagyan ng tali yung mga boteng walang laman ay nagdesisyon na nga rin ho kami ni Buyok na pumunta doon sa aming mga cage. Wala talaga kaming makita na kahit isang aso o pusa man lang dito sa paligid at siguro nga ay mga nagtatago na. Medyo mainit na nga rin ho ng mga oras na yan, kaya sabi ko nga sa aking Buyok ay bilisan nga namin at baka mamaya ay umiiyak na nga ho si Malik Storm. Lumilinaw-linaw na nga rin ang tubig dito sa lawa dahil balita ko nga mga mare napapasukan na nga raw ho ito ng tubig alat. At magandang balita nga ho ito para sa amin dahil sigurado na maglalakihan nga ho mga isda kapag malinaw ang tubig. Ganitong mga panahon talaga lumilinaw ang tubig dito sa amin mga mare dahil kapag summer nga ay lumiliit ang level ng tubig ng Laguna Lake, kaya naman napapasukan nga ho ito ng tubig alat. Pagkarating nga ho namin dito sa aming mga cage mga mare ay wala na nga sinayang na panahon si Buyok at sinimulan na nga rin ho niyang lagyan ng mga boteng walang laman itong mga lambat. Hinahaponan naman nung hindi na nga ganon katindi ang sikat ng araw ay dumayo nga kami ni Buyok sa kabilang barangay para manood nga ng Flores de Mayo. Kasabay nga namin si ate kasi sa motor dahil manonood nga rin daw siya ng Flores, pero ang kasamahan nga daw niya panonood mga mare ang kanyang mga kaibigan. Dumaan nga muna kami dito sa Baywalk para magmerienda, tapos maya-maya nga lang ay pumunta na nga ho kami doon sa simbahan. Nagmimisa na nga si Father nung dumating kami at dito na nga lang din kami pumuesto sa harapan. Habang nakatambay nga kami ni Buyok dito sa harapan ng simbahan ay pinagmamasdan nga ho namin ang mga arko nila at grabe, sobrang gaganda. Maya-maya nga lang natapos na nga rin ang misa at naglabasan na nga rin yung mga sasagala. Alam nyo ba mga mare na gustong gusto ko talagang manood ng Flores de Mayo dahil gusto ko pong makita yung mga magagandang bihis nila. Sobrang cute nga ng mga angel at eto nga yung inaanak ko mga mare, kasali rin pala. Marami nga rin ho nagtatanong sa akin kung bakit hindi nga raw nila nakita si ate kasi dito sa Flores at akala nga ho nila dito nga ho magbibihis. Sa barangay Hanusa po siya magbibihis mga mare sa May 30 at dito lang din po yun sa Talim Island. Kaya naman mga mare at pare, abangan nyo nga ho yung vlog ko sa May 30 yan Napakagaganda nga ng mga kasali at talaga namang pinaghandaan at syempre pinagkagastusan. Is ganda nga ho yung mga kasali dahil talaga namang malayo-layong lakarin nga ho ito dahil medyo malawak nga ho at mahaba nga ho yung lalakarin. Alas 5 nga ito ng hapon nagsimula at marami na nga rin hong nakaabang dito sa harapan ng simbahan para manood. Matagal-tagal na pala ang ganitong tradisyon ng simbahang Katoliko mga mare dahil kwento nga ho sa akin ng bianan kong babae mga bata pa nga daw sila ay sumasali na nga daw sila sa ganito. Yung isang tiyahin nga ni Buyok ay naging reyna isa ba mga mare at meron nga daw siyang dalang saging na saba. Tapos meron din daw dalagang bukid at ang daladala nga daw mga mare iba't ibang klase ng gulay. Kayo mga nanay at lola, anong kwentong Flores nyo at nakasali na ba kayo sa ganito? Pwede nyo po bang i-comment dito sa comment section para naman mabasa namin at malaman namin ng nakaraan. Pagkatapos nga ho naming mapanood lahat ng may bihis nag-decide na nga rin ho kaming dalawa ni Buyok na umuwi at dumaan nga muna kami dito sa bilihan ng mga gulay. Kaya naman kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to at kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!